Malaya kong inaararo ang stepmother ko habang wala si Itay. Ako si Bob. Masaya ang aming pamilya. Lumaki akong kumpleto ito. Ngunit habang tumatagal at lumalaki ako, ay nanghihina ang aking ina. Dahil sa pagkakaroon nito ng malubhang sakit. Sakit na ayon sa mga doktor, sa ibang bansa lang magagamot. Ngunit ayaw naman magpagamot ng aking ina. Naniniwala siya na kung iyon ang kamatayan niya, ay doon siya mamamatay. Kaya't ang aking ina ay isa talagang mapagmahal na ina. Pinagsisilbihan niya kami kahit halos hindi na niya kaya. Kahit halos maglupasay na siya. Kaya doon ko talaga naisip na kung bakit kapag mabait ang isang tao ay siyang unang pumapanaw. Bago pa man ako tumungtong ng legal na edad ay namayapa na ang aking ina. Ayon sa mga doktor, pwede ding mamana ko ang ganoong sakit. Pero posible din na maiwasan. Dahil sa pagkamatay ng aking ina, labis na nalugmok si Papa. Lagi itong lasing at halos gabi-gabi kong umiiyak. Narinig ko ito sa kabilang kwarto. Lumaki akong astig kung nakikita si Papa. Wala akong kahinaan na nakikita dito. Siya pa nga noon ang nakikita kong nagpapalakas ng loob ni Mama. Idol ko din ito pagdating sa pagnenegosyo. Lalo pat nagmamay-ari ang aming pamilya ng maunlad na negosyo. Marami itong kasosyo. Halos sa paglipas ng araw, ay unti-unti kong nakikitang bumabalik ang sigla ni Papa. Kaibahan sa akin si Papa. Si Papa ay astig, showy at lovable. Samantalang ako ay observer lang at seryoso palagi. Hindi rin maimitin. Depende na lang sa sitwasyon. Isang hapon, umuwi akong maayos ang bahay. Mas malinis kesa dati, tulad ng andito pa si Mama. Laking gulat ko na lang nang batiin ako ng di pamilyar na babae. May dala-dala itong pagkain na inilapag sa mesa. Kumusta, Bob? Ipinagluto kita ng paborito mong sinigang na baboy. Masaya ito, ngunit ako ay napatulala. Hindi ko alam kung sa kagandahan ba nito o sa pagkaantala ng isipan ko kung bakit ito naririto sa pamamahay namin. Iho, anak, may bago ka ng mama, mommy, o tita. Depende sa kung ano ang gusto mong itawag sa kanya. Aniya ni Papa. Wala akong imik. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Gusto kong umalis pero lumaki akong iginagalang si Papa. Ayaw kong mag-away kami dahil lang sa babaeng iyon. Simula ngayon, dito na siya sa bahay. Siya na ang bahala sa atin. Hindi ka na anak malulungkot. Dagdag pa nito. Nagpaalam ako sa kanila na magbibihis lang ng damit sa taas ng kwarto ko. Ngunit nakita kong nakaawang ang pintuan ng kwarto nila, puno ng bagahe at mga maleta. Talagang lumipat na nga sa bahay na iyon, nang biglaan at wala man lang pasabi sa akin. Medyo sumama ang loob ko lalo pat mas bata ito kaysa kay Papa. Kamamatay lang ng aking ina at ang bilis naman makapalit si Papa. Hindi naman ako makarelate sa sitwasyon nila lalo pat wala pa naman akong makakarelasyon. Inayos ko ang sarili ko at bumalik na sa hapag. Alam kong hinihintay ako nila at hindi ako nagkamali. Pababa pa lang ako ng hagdan ay nakita ko na ang paghaharutan nila. Hindi ako nagpahalata na naiinis ako.
Kampante akong lumapit sa hapagkainan. Paunti-unti ni Papang ikinukwento kung sino ang bago niya. Siya si Olivia, kasosyo ko sa negosyo. Ngayon kami na. At dito na siya titira. Kaya kaidaran mo lang, Bob, si Olivia. At siguradong magkakasundo kayo. Dahil magaling mag-handle ng negosyo si Olivia. Di ba, Olivia? Oo naman, Wancho. Agad namang sagot nito kay Papa. Nakikita kong masaya si Papa. Pero iba ang saya niya ngayon. Parang may halong kalaswaan. Hindi tulad kay Mama noong andito pa na napaka-casual lang pero halata mong nagmamahalan. Magkatabi lang ang kwarto namin ni Papa at rinig ko ang ingay nila bawat gabi. First time ko makarinig ng real-time na tunog ng babae at talagang nasa-satisfy ako. Alam naman nilang nasa kabilang kwarto ako pero parang wala silang pakialam. Minsan naiisip ko, parang hindi naman ni Papa kasosyo sa negosyo itong si Olivia. Dahil palagi itong nasa bahay at halos hindi umaalis. Parang bagong version lang ng aking ina. Ngunit sa itsura ay malayo sa aking ina. Mas bata ito. Aaminin ko unang pagkikita pa lang namin ay nahumaling na ako dito. Hindi ko ipagkakaila. Mas okay pa sana kung malamanang ang ipinalit ni Papa. Pero yung kaidaran ko at halos type ko ay parang pang-iinis na yun. Type ko siya pero hindi ko gusto na meron akong madrasta na ganoon ang itsura at mapang-akit. Parang nakaka-insulto para sa akin na lalaki din ako. Madalas itong maglinis ng kwarto ko, pati mga old DVDs ko sa ilalim ng kama ay nag-iba ang pwesto. Kaya siguradong nakita niya iyon at yun ang isa sa mga ikinakainis ko. Wala kaming katulong at kahit noong andito pa si Mama ay wala talaga. Hindi ko alam kung bakit. Hindi si Mama noon kumukuha ng katulong. Ngayon ay parang meron ng katulong sa bahay. Merong tagaluto, tagalaba at lahat na. Madalas nitong lutuin ang mga paborito kong pagkain. Na sa tingin ko ay madalas sigurong ikinikwento ni Papa. Sa gabi-gabing lumilipas ay walang gabing walang ingay. Maghapon na itong pagod sa gawaing bahay, pero pagkagabi ay may ingay pa rin sa kabilang kwarto. Madalas ko ring marinig na nagde-dirty talk sila habang ginagawa iyon. Gusto ko man sanang kumprontahin sila, pero wala akong lakas ng loob. Ayaw ko din isipin nila na sinasadya kong makinig sa kanila. Tapos na ako sa pag-aaral. At ang paghahanap na lang ng trabaho ang gagawin ko. Ngunit plano kong magpahinga muna, lalo na ang tagal din ng ginugol ko sa pag-aaral. Gusto din ng aking ama na sa pagnenegosyo ang pasukin ko ang kanyang negosyo. Ngunit sabi ko sa kanya, gusto ko muna i-explore ang gusto ko bago gawin ang gusto niya para wala akong pagsisisi na hindi ko nagawa ang gusto ko. Sa araw-araw na lumilipas ay palagi akong naaasar sa madrasta ko dahil na rin siguro sa biglang sumulpot na lang ito sa bahay. Halos hindi ko gusto ang pagka-overprotective at caring nito na para bang close kami kahit hindi naman. Pero gabi-gabi din ako nag-aasam na maranasan kong maibiyahe siya sa Alapaap. Parang hindi kayo nagde-date ng girlfriend mo ah. Biglang tanong nito. Kung may problema ka, sabihin mo lang. Madrasta mo ako, andito lang ako para sa'yo. Nagdag pa, nalitan niya nito. Hindi ka ba naaasar, Olivia? Halos magkaedad lang tayo at madrasta kita. Ano bang plano mo sa tatay ko? Pera? Galit na tanong ko rito.
Hindi ito umimik at mataman lang na nakatingin sa hardin at water fountain sa labas ng balkonahe habang hawak ang tsaa. Medyo nakonsensya ako dahil wala siyang response. Pero dapat lang yun sa kanya. Dahil bad trip ako ay agad akong umalis at nakipag-hangout sa mga kaibigan ko. Kahit sinong babae ang nilandi ko sa bar. Ni isa wala akong natipuhan para makipaglaro ng apoy. Paulit-ulit na sumasagi sa isip ko ang titig sa akin ni Olivia at ang pagiging tahimik nito habang galit ako kanina. Halos lasing na ako nang meron akong makasayawan sa dance floor. Hindi ko kilala, pero parang si Olivia. Alam kong namamalik mata lang ako, pero agad ko itong hinalikan. Agad naman ako nitong sinampal at natauhan ako. Sabay suntok ang inabot ko na sa tingin ko ay boyfriend nito. Agad akong inuwi ng mga kasama ko. Si Olivia ang agad na sumalubong sa akin sa bahay. Inihatid ako nito sa kwarto at nilinis ang katawan ko ng basang tela. Sa tingin ko ay nakavaxer na lang ako. Meron sa akin itong pinainom kaya agad na nawala ang pagkalasing ko. Pero hinayaan ko pa rin ito sa ginagawa nito. Sobrang strong na ng aking daladala. Kaya alam kong nakikita at nahahalata niya ito kahit lampshade lang ang ilaw sa aking kwarto. Ang sabi ko sa kanya ay naiihi ako at kahit pawala na ang pagkalasing ko ay nanghihina naman ako. Hindi ko alam kung bakit. Dinala ako nito sa banyo at tinulungan ako nitong umihi. Siya ang may hawak habang umiihi ako. Mas lalo akong nakaramdam ng tense. Alam kong kahit lasing ako ay kaya ko yun gawin, pero hindi ko alam kung bakit naging ganun ako. Bigla akong nanghihina. Tinanong ako nito kung gusto ko maligo ng maligamgam na tubig at umuo naman ako. Sakto naman at merong hot shower sa banyo ko. Doon niya ako sinimulang i-DJ. Ang galing niya magpatugtog. Buti na lang at wala si Papa, kung hindi alam kong maririnig niya ang lakas ng tunog ko. Kaya pala ang ingay nila sa kabilang kwarto dahil malahalimaw kung gumawa si Olivia. Wala na akong pakialam kung ano ang intensyon nito sa akin. Basta ang gusto ko ang ginagawa niya. Gusto kong maulit yon at gusto kong paulit-ulit na mangyari yon. Kinaumagahan ay nagising akong magkatabi kami. Ang huli kong naaalala ay naliligo ako at may ginagawa siya sa akin. Pagkagising ko ay maayos na ang pakiramdam ko, parang wala lang nangyari. Tanging kumot lang ang meron kami. Kaya naman, dahil andyan na ay ginawa ko na ang dapat. Halos hindi pa ako sanay dahil unang saba ko iyon. Pero si Olivia ay kakaiba. Alam na alam niya kahit ano. Nang makaisang salang kami ay bigla akong natauhan. Ang sabi ko ay si Papa, baka mahuli tayo. Agad nitong sinabi na umalis papuntang abroad, pero hindi niya sinabi kung bakit. Hindi na ako nagtanong dahil sabik na sabik ako sa kanya. Paulit-ulit naming ginawa. At parang lagi siyang victory. O dahil siguro sa malaki ang daladala ko. Ang intense ng bawat araw namin. Bawat araw na lumilipas ay pa-intense ng pa-intense. Siguro dahil nang aagaw ako, o dahil may kahati ako, o dahil bawal. Lahat na lang ata ng bawal ay interesting. Madalas na rin kaming magkasama. Sa labas, namamalengke at kung ano pa. Close na close kami tingnan. Aakalain mong kami ang magkarelasyon. Sa araw-araw na lumipas, walang takot na nararamdaman si Olivia. Unang litanya ng takot o pagsisisi. Parang alam na alam niya ang ginagawa niya.
Isang araw ay pumunta kami ng event at napaghahalataan kami ng iba naming kakilala. Merong curious at merong walang pakialam. Pero kami deadma lang, just go with the flow. Nabigla na lang kami isang araw ay umuwi si Papa. Tulad pa rin siya ng dati ang aura nito. Naging maayos naman ang pagbabalik niya. Pero ako paunti-unting nakakaramdam ng panghihinayang sa isipin na wala na ulit akong pagkakataon. Pwede naman sana akong magkaroon ng ibang girlfriend. Ng iba, pero iba itong si Olivia. Iba ang karisma niya. Nakikita ko sa kanya ang pagiging house material wife. Hindi tulad ng una naming salo-salo sa hapagkainan na tensyonado. Ngayon ay masaya kaming sama-sama. Maayos na kinukuha ko ang inaabot na pagkain ni Olivia at maayos ang aming pag-uusap. Mas okay na din ang aura ko at hindi na galit. Hindi ko alam kung napaghahalataan kami ni Papa. Lalaki siya at alam kong alam niya iyon. Ang kakaibang tinginan namin ni Olivia. Mahirap talagang pigilan ang nararamdaman. Tulad ng inaasahan ko, maririnig ko na naman sila at yun nga ang nangyari. Nagmi-milagro ulit sila. Mas maingay kesa dati. Hindi ko talaga alam kung bakit ganon. Samantalang kami ni Olivia ay sakto lang ang tunog. Ilang gabi din na paulit-ulit na ganon. Dahil sa kuryosidad ko ay sinilip ko sila. Si Papa at si Olivia ay nagbabatak ng kung ano. Sabay nila itong ginagawa. Kaya pala ang ingay nila, epekto na rin ito. Doon ko lang naisip na siguro noong unang gabi na nag-uno-uno kami, ay may kung anong inilagay si Olivia sa iniinom ko. Pagkaraan ng ilang araw ay nagkaroon ng tiyempo kami na may maganap ulit. Sakto, wala si Papa. Busy. Doon ko na siya tinanong kung bakit gusto niyang maingay sila at inamin niya na rin na meron silang ginagamit. Imbes na mainis ay naging okay na lang sa akin ang pangyayari sa kanila. Pero hindi naman kami gumagamit pagka kami na lang dalawa. Mas gusto ko kasi ay intimate. Doon niya sinabing si Papa ang may gusto nun. Dahil na rin sa sumusunod siya kay Papa, ay tinanggap niya na lang. Inamin niyang mas gusto niya ako sa mga ginagawa namin dahil daw sa may feelings at hindi napipilitan. Nasa kalagitnaan kami ng pakikipaglaro ng saya nang biglang bumukas ang pinto. Si Papa. Tahimik itong pumasok, walang drama. Sabay hugot ng baril niya at umupo sa upuan. Nakapatong ang mga kamay niya sa gilid ng sofa habang nakatutok sa amin ng baril. Ituloy niyo lang yan sa harapan ko. Kung hindi, isa sa inyo ang sasabog ang ulo. Hindi ko alam kung ako ba ang sasabog ang ulo o si Olivia. Gusto ko man tumayo at suntukin si Papa. Wala akong magawa dahil may baril ito. Hinila ako ni Olivia at siya ang nagtrabaho. Bago niya ginawa yon ay may kung ano siyang nilanghap. At doon niya ginawa ang kung anong kaya niyang gawin. Doon ko lang ma-realize na parang naglalaro lang si Olivia na talagang hindi ko siya maintindihan. Kaya ko naman siyang ipaglaban pero hindi sa ganoong paraan. Aaminin ko na tapos din ako sa ginawa namin maging siya. At kahit si Papa ay nagmimilagro sa sarili nito habang nakatingin sa amin. Kinaumagahan ay sabay-sabay kaming kumain sa hapagkainan. Tahimik at nag-sorry si Papa sa aming dalawa. At doon niya inamin na malapit na siya sa huling sandali. Kaya raw siya nag-abroad dahil para magpagamot. Hindi ko alam kung ano ang sakit nito pero iba, hindi tulad kay Mama. Dahil sa pag-amin niyang iyon ay pinatawad ko siya sa pagtutok ng baril. Marahil kahit naman sinong may galit at kung may baril ay magagawa yun sa matinding galit.
Lumipas ang ilang buwan at namaalam si Papa. Pumanaw na ito. Nakita ko kung paano bumagsak ang katawan nito. Inamin nitong mahal pa rin ito si Mama at ginagawa niya ang pagkakaroon ng ibang babae dahil sa pag-aasam na makalimot. Ginamit niya din daw ang gamot na bawal para lang mas makalimot dahil sa paningin daw niya ay nagtataksil siya kay Mama. Kaya mas gusto niyang gumagamit na lang para mawala ang konsensya. Naging tahimik ang bahay na dati naman ay tahimik, pero ngayon mas tahimik kaysa dati. Wala masyadong nagsasalita sa amin ni Olivia. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit siya nakipagrelasyon kay Papa. Minahal niya ba talaga ito? Pero ayaw kong tanungin dahil baka masaktan lang ako sa isasagot niya. May ginagawa pa rin kami simula nang mamatay si Papa. Pero nawala na ang thrill. Nawala ang pakiramdam na baka mahuli kami. Kung alam ko lang na may sakit din siya, sana na hindi na lang ako nakipag-apid kay Olivia. Araw-araw na akong nakokonsensya sa mga nagawa ko kay Papa. Bumungad na lang isang araw na nagsusuka si Olivia at sabi niya sa tingin niya ay buntis siya. At di nga siya nagkamali. Masaya na sana ako ngunit ang tingin niya daw ay kay Papa ito. Hindi ako makainit. Hindi rin ako kumbinsido sa sinabi niya. Lalo at halos pinagsabay niya kami ni Papa. Gustuhin ko man akuin ang bata pero ayaw niya talaga. Ang sabi niya ay kay Papa talaga. Wala akong nagawa kundi tanggapin na lang. Ngayon ay magkasama pa rin kami. Walang opisyal na relasyon. Sa tuwing may nagtatanong kung kanino ang bata, ang lagi niyang sagot ay kay Papa. Masakit isipin, pero parang ayaw niya sa akin. Hindi ko siya maintindihan kung bakit. Magkasama pa rin kami sa iisang bahay dahil kay Papa ang anak niya. Ngayon nalilito ako kung ano ang gagawin ko, lalo pa at ang nanay ng kapatid ko ay karelasyon ko. Ang dati kong madrasta ay kasalo ko sa saya kapag gabi, pero walang kami. Ano kaya ang gagawin ko? Sana matulungan niyo ko. Salamat.